Dahil sa kanyang pagtakas mula sa kasal na pinaplano ng mga magulang, napadpad ang dalaga sa bahay ng binatang si Ezekiel. Sa sobrang gutom, ay pumasok siya sa bahay nito nang walang paalam. Napagkamalan siya nitong magnanakaw dahil sa nadatnan siya nitong kinakain ang hapunan ng binata. Nakiusap ang dalaga na huwag siyang ipapakulong. Pumayag naman ang binatang si Ezekiel, pero ang magiging kapalit ay magiging katulong siya nito. Siya ang magluluto, maglalaba at maglilinis. Pero paano naman niya yun gagawin? Gayong pagluto lang ng itlog ay hindi siya marunong. Makapagpalagayan kaya sila ng loob? At paano kung malaman nila na sila palang dalawa ang nakatakdang ipakasal ng mga magulang nila? Kakagising pa lang ni Selena nang marinig niya ang katok mula sa labas ng kanyang silid. Alam niya ang kasambahay nila iyon, kaya bagya siyang tumikim para makuha nitong hindi pa muna siya magpapapasok sa loob. Iyon na kasi ang madalas niyang ginagawa, bagay na nakukuha naman ng mga kasambahay sa pagtagal ng panahon. Ngunit nang hindi ito tumigil sa kakakatok, ay doon na siya nainis at binuksan ang pinto. "Manang, how many times do I have to tell na kapag..." Hindi na niya natapos pa ang sasabihin nang makita niyang hindi ang kasambahay ang naroon, kundi ang kanyang ama. "Dad, good morning." Sa nauutal pa niyang wika. "Good morning. Kakagising mo lang?" "Yes, Dad. Why?" "Selena, nakalimutan mo na ba? May bisita tayong darating and they're on their way. Fix yourself. Nandito na sila maya-maya kaya dapat handa ka na." Doon na nasa po ng dalaga ang noo, dahil nawala naman talaga sa kanyang isip ang tungkol sa bisita nila ngayong araw. "Oh, I'm sorry, Dad. I totally forgot about it. Pwede bang dito na lang ako sa room? Usually kapag may bisita tayo, kayo lang naman ni Mom ang humaharap, right?" "This is different, Selena. Importanteng tao ang mga darating at kailangan mong magpakita." "Fine. Sige na po. Magpe-prepare na muna ako. Make it quick." "Yes, Dad." Nang maisara niya na ang pinto, ay doon na siya napairap sa mata. Ngunit dahil wala naman siyang magagawa, kaya naligo na lang siya at namili ng damit na isusuot bago naglagay ng light makeup sa mukha. "Ma'am Selena?" Rinig niyang pagtawag ng kanilang kasambahay. "Yes, Manang?" "Nandito na po ang mga bisita, Ma'am. Pinabababa na po kayo ng daddy mo." "Yes po, Manang. Pakisabi susunod na ako." Sinulyapan munang muli ni Selena ang sariling refleksyon sa salamin bago tuluyang lumabas sa kanyang silid. Pagbaba niya sa hagdan, ay nakita niya agad ang kanyang mom at daddy na kausap ang kanilang bisita. "Oh, here she is. Selena dear, come here." Pagtawag ng kanyang ina. Napati ng dalaga sa dalawang taong bisita nila. Batid niyang kasing tanda lamang din ito ng kanyang mommy at daddy. "Siya na ba yun?" Tinig ng babaeng kanyang kaharap. "Yes, Mare. Selena anak. Meet Mr. and Mrs. San Agustin." "Hello po, Tito." "Tita." Ngiti pa rin ni Selena sa mga to. "Hello din sa'yo, Iha. You're very pretty. Tiyak kung magugustuhan ka ng uniko iho namin. But sad to say, hindi siya nakasama now dahil may urgent meeting siya. But anyway, may next time pa naman eh." Hilaw na napangiti si Selena at tumango-tango na lamang. Nang makaupo na silang lahat, ay panay lang ang usapan ng apat patungkol sa negosyo. Lihim tuloy siyang napapahikab dahil hindi niya alam kung ano bang purpose ng daddy niya sa pagharap niya sa bisita. Gayong alam naman ng mga to na wala siyang kainti-interes sa pagnenegosyo. Ngunit kahit na ganoon pa man, ay pinilit niya pa rin ang sarili na maupo ng tuwid bilang pagbibigay respeto sa bisitang bago sa kanyang mga mata. At habang tahimik lang siyang nakikinig sa kanyang kinauupuan, ay ganoon na lamang ang gulat niya nang marinig niya ang kanyang pangalan at ang salitang kasal. "Yes, Mare. We're looking forward to that. Sana nga lang kasama mo ang uniko iho mong si Ezekiel para naman na-meet niya na ang Selena namin." Saad ng kanyang ama. "Wait, sorry to interrupt you guys pero
Ano yung narinig ko? Kasal? Sinong ikakasal? Sa wakas ay nasampitan niya. Oh, I thought alam mo na, Iha. Hindi pa ba nasasabi ng daddy at mami mo ang tungkol sa usapan ng family natin? Patungkol sa pagpapakasal mo sa anak namin. Agad na patingin si Selena sa kanyang mga magulang. Nanuoy looking guilty dahil wala naman talaga tong sinasabi sa kanya na nakaplano na pala ang pagpapakasal niya. Dad, Mom, is this true? Ako? Magpapakasal? Selena dear, calm down. Excuses na muna ha? I guess, kailangan muna naming mag-usap ng anak ko. Selena, let's go. Sabay hila sa kamay ng dalaga. Pumunta sila sa may kusina, kung saan hindi maririnig ng mga bisita ang pag-uusapan nila. Mom, what was that ha? Kindly explain. Anak, lower your voice. Nasa harap mo na nga ako. No need to shout. I can hear you loud and clear. Okay, fine. Just please enlighten me. I don't have any idea what's going on. Saan ako ipapakasal? Sa anak nila? Sweetie, look. Nasa tiyan pa lang namin kayo. May kasunduan na kami na ipapakasal namin kayo. Our family are in good terms. We stay connected for how many decades. Kilala na namin ang pamilya nila at ang pamilyang pinagmula ng magiging asawa mo. They're all nice, Selena. Yes, Mom. Nandun na nga po tayo. They're nice nga po at napapansin ko naman yun. Pero dahil? First time ko palang silang na-meet. At yung sinasabi mong anak nilang ipapakasal sa akin, hindi ko rin kilala. And you know what worse? Biglaan ang lahat. Wala man lang paabiso na ganito palang mangyayari ngayong araw. Dinaig ko pa yung kinalbuhan ng biglaan without any permission. Kung matagal nyo naman pala itong pinagplanuhan, di sana noon pa lang, pinakilala nyo na kami sa isa't isa, hindi yung ganito, biglaan. Selena, I'm sorry, okay? Pero wala na tayong magagawa, anak. Sige, aaminin ko, kasalanan namin ng dad mo to dahil hindi ka naman namin nasabihan. Pero napag-usapan at matagal na namin tong pinagplanuhan Huwag mo naman kaming ipahiya. Isa pa, hindi ka rin magsisisi sa anak nila. No, hindi ako magpapakasal sa kahit na sino. Lalo pa sa taong di ko naman kilala at hindi ko pa nakikita. Selena, sweetie, please, don't do this to us, okay? No, Mom. Ako dapat ang magsabi sa inyo niyan. Huwag niyong gawin sa akin to. I don't deserve this. Ipagkakaluno niyo ako sa taong di ko pa nakikita. Magkikita din kayo soon, anak. Sa ngayon, busy pa raw siya. I don't care. My answer is final, and it's no. Pinalitong wika at iniwan na ang inang mag-isa. Dire-diretso si Selena sa kanyang silid, kahit pa narinig niya ang pagtawag sa kanya ng ama. Ayaw niya mang maging bastos pero hindi lang talaga siya makapaniwala na aabot sila sa ganung punto. Nag-lock siya ng pinto at doon iyak ng iyak. Wala siyang ibang mapagsabihan kundi ang kaibigan niyang si Lorraine, kaya ito kaagad ang kanyang tinawagan. Hello girl, ano? Beach time na ba? Bungad pa ni Lorraine sa kabilang linya. Tanging pagkikbi naman ang naging tugon ni Selena dito. Hey, are you somewhat crying? Oh my, you're crying nga. Are you okay, Selena? What happened? Lor, I had a terrible day. Bakit? Hoy gaga, ano ang nangyari? Wala na ring nagawa pa si Selena kundi ang ikuwento sa kaibigan ang nangyari at ang planong pagpapakasal sa kanya ng ama't ina sa isang lalaking hindi pa niya nakikita at nakikilala. Talk to them na lang. Malay mo, di ka nila pilitin, di ba? After all, anak ka naman nila Di ka naman siguro nila pipilitin gawin ang isang bagay na labag sa loob mo. I don't think so, Lorraine. Kanina nga sinabi ni Mami na wag ko daw silang ipahiya. Hindi pa nga nila ako pinupuntahan dito sa room ko I'm sure todo explain pa sila sa mga bisita nila. At alam ko rin na kung pupuntahan man nila ako dito, pipilitin lang nila ako. Hanggang sa hindi na rin ako makatanggi. Kaya dapat, bago pa nila gawin yun, maunahan ko na sila. What? Teka, hoy. Anong binabalak mo, girl? Aalis ako dito. Maglalayas ako. Hoy, maghunos dili ka nga. Huwag mong gawin yan. Ang mabuti pa, kung magpapalamig ka, dito ka na lang sa bahay or sa konto ko.
No, kapag dyan ako sa'yo, mahahanap nila ako. At kapag nahanap nila ako, ganun pa rin ang magiging takbo ng istorya. Pipilitin pa rin nila ako magpakasal kaya no. Saan ka pupunta? I don't know. Basta dapat ako lang ang makakaalam. Maski ikaw ay bawal. Uy, grabe ka na ha? I'm your loyal friend, Selena. Bakit pati ako paglilihiman mo? Loyal friend? Really? Kapag nagkagipitan na, lagi mo akong nilalaglag sa parents ko. Sige na, I have to go para mapagplanuhan ko pa to. Hoy, girl! Agaran nang pinatay ni Selena ang linya at nagsimula ng mag-impake. Gamit ang maliit niyang backpack, ay doon niya inilagay ang mga gamit at damit niya. Hindi niya naman tinamihan ang kanyang daladala dahil ayaw niyang magdala ng mabigat na bagay. Nang matapos, ay pinakinggan niya muna ang paligid ng bahay bago siya dali-daling humakbang pababa ng hagdan hanggang sa siya'y makalabas. Ma'am Selena? Saan po kayo pupunta? Tanong ng gwardiya na nooy palapit na sa kanya. Wala dyan lang. Nasa labas kasi si Lorraine at manghihiram siya ng mga damit ko, so ihahatid ko lang. Ganun po ba, ma'am? Ako na lang po kaya. Ang init po kasi, baka mapano po kayo. No, kuya, it's okay. Tsaka may sasabihin din ako kay Lorraine. Girls talk, alam mo na. Dito lang ako, kuya. Babalik din po ako kaagad. Sige po, ma'am. Nang makalayo na ang dalaga sa gwardiya, ay doon pa lang siya nakahinga ng maluwag. Paglabas niya ng gate, ay para siyang presong nakatakas dahil sa tawa. Nang makakita naman ng tricycle, ay madalian niya tong pinahinto. Kuya, sa terminal po ako. Terminal lang bus po, ma'am? Opo, nakangiti pa niyang wika. Habang nasa biyahe sila, ay agad hinanap ni Selena ang kanyang pitaka. Pero ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang mapagtantong hindi niya pala naipasok ang pitaka sa bag na dala. Maski ang kanyang cellphone ay wala din doon. Oh my gosh, this can't be. Bakit ho, ma'am? Usyoso pa ng driver. Kuya, naiwan ko po kasi yung wallet ko eh. Sa narinig ay doon na inihinto ng driver ang tricycle na minamaneho. Ma'am, pinagloloko niyo ba ako? Lumang modus na yan eh. Kunwari nawawalang pitaka o hindi nadala. Pero ang totoo, gusto lang makasakay ng libre. Kuya, no. Hindi. Mali ho ang iniisip ninyo. Naiwan ko po talaga yung wallet ko. Pati cellphone ko naiwan ko din. Napailing ang driver. Talakala niya'y nambubudol ang dalagang kanyang sakay. Ang mabuti pa, bumaba ka na dito sa tricycle ko. Sinasayang mo yung oras at gasolina ko eh. Kuya, hindi pwede. Hindi ko alam kung nasaan ako. Hindi ako sanay sa lugar na to. Ihatid mo na lang ako pabalik sa kung saan mo ako nakita kanina. I'll pay you double. Nako, wag mo akong binubudol ha. Bumaba ka na nga. Baba! Wala nang nagawa pa si Selena kundi ang bumaba. Pagalis ng tricycle ay doon na siya napaiyak. Pinagmamasdan niya pa lang ang paligid ay hindi niya na alam kung nasaan siya. Oh God, is this my karma? Am I too pasaway? Did I deserve this? Pambihira naman kasi eh. Naiiyak niyang wika. At dahil ayaw niyang abutan ng gabi doon, ay nagpasya siyang maglakad-lakad para makahanap siya ng bahay at makikitawag siya para matawagan ang kanyang kaibigang si Lorraine. Ngunit kung ilang oras na siyang naglalakad ay hindi niya na alam. Nangangalay na ang kanyang paa at gutom na siya. Sabayan pa ring tirik na araw, kaya mas lalo siyang napagod. Nang mga sandaling yun ay isa lang ang nasa isip niya. Nagsisisi siya na naglayas siya dahil tila natikman niya agad ang kanyang karma. Medyo madilim na ang paligid, pero patuloy pa rin siya sa paglalakad. Hanggang sa may makita siyang isang bahay na nakabukas pa ang gate. May tao kaya dito? Tao po! Tao po! Pagsigaw niya habang dahan-dahang pumapasok sa loob. Hindi masyadong kalakihan ng bahay, pero magara. Para lang itong bahay pasyalan na kapag gusto mong mapag-isa o makaiwas sa realidad ay doon ka tutungo kaagad. Tao po? Hindi na nga natuloy pa ni Selena ang sasabihin nang marinig niya ang sumisigaw ng tiyan na kanina pa nag-aalboruto. Madilim ang loob ng bahay, kaya sinimulan niyang pihitin ang seradura. Tao po, papasok po ako nasabi pa niya. Nakita niyang may ilaw sa may bandang kusina.
kaya doon na siya dumiretso. Ang buong akala niya ay may tao doon, pero wala pa rin at sobrang tahimik ng paligid. Kaya sinunggaban niya na ang pagkakataong yun para lagyan ng laman ang kumakalam niyang tiyan. Sorry Lord, pero kailangan kong gawin to eh. Ayoko namang mamatay sa gutom. Hindi pa ready yung beauty kong mamatay. Nasambit niya at dagli ng kumain. Samantala, ang binatang si Ezekiel na may dali-dali na ring bumabalik sa bahay matapos niyang itapon ang naipon niyang basura sa malapit na pit. Isinara niya ang gate at dumiretso na sa loob. Nangakma na sana siyang papanhik sa kanyang silid, ay doon na nangunot ang kanyang noo nang may marinig siya sa may bandang kusina. Dahan-dahan siyang naglakad papunta doon at ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang isang hindi pamilyar na babae na kinakain na ang kanyang hapunan. Sino ka? Tinig niya na siyang nagpapitlag pa kay Selena. Ikaw, sino ka? Sino ako? Bakit ikaw ang nagtatanong gayong ikaw ang nasa pamamahay ko? Magnanakaw ka no? Me? A thief? Hindi ah. So anong tawag mo sa sarili mo? Bigla-bigla ka nalang pumasok sa bahay ko at kinain mo pang hapunan ko. Kung hindi ka magnanakaw, ano ka? Akyat bahay? Hindi. Bukas kasi yung gate eh. Kaya pumasok na ako. Alam ng Diyos na sigaw ako ng sigaw kanina kung may tao ba. Alam ng Diyos. Paano ba yan? Hindi ko siya matatanong kung totoo bang pinagsasasabi mo o hindi. Pero hindi ako nagsisinungaling. Nothing new. Iyan naman talaga ang sinasabi ng mga kriminal at magnanakaw. Kitang-kita ni Selena ang pagdukot ng binata sa kanyang cellphone at may tinitipang numero. Teka, anong ginagawa mo? Sinong tatawagan mo? I'm calling the cops. Ipapakulong kita. Ano? Hindi. Hindi mo ako pwedeng ipakulong. At bakit hindi? Kasi hindi ako masamang tao. Hindi rin ako magnanakaw. Kahit i-check mo pa isa-isang mga gamit mo dito. Gutom lang talaga ako, please. I'm not a bad person. Maawa ka na sa akin. Sige, ganito na lang. Ano bang gusto mo? Gusto mo bang sumayaw ako? Mag-rap? Kumanta? I'll do it. Huwag mo lang akong ipapakulong. Or ano na lang, kunin mo na lang kung katulong mo dito. Sa huling sinabi ni Selena, ay doon na natigil si Ezekiel at saglit na nag-isip. Maid, ikaw? Oo, kaya kong linisin ang buong bahay mo. Kaya kong magluto, maghugas, maglaba. Lahat kaya ko. At kahit wag mo na akong pasahurin. Basta't libre lang ako sa pagkain at dito ako makikituloy, please. Saglit pa ang nag-isip ang binata hanggang sa tumango siya. Okay, walang sahod ha? Ikaw ang nagsabi niyan. Yes po sir. Okay then, what's your name? Selena po sir. Ipinaliwanag naman muna ng binata ang mga terms and condition, lalo na ang mga kakailanganing gawin ng dalaga habang wala siya. Tumango-tango naman si Selena. Kahit ang totoo ay wala siyang naiintindihan sa mga pinagsasabi nito. Maski ang mga sinabi niyang marunong siya sa lahat ng gawain ay kasinungalingan lamang. Kinabukasan, nagising si Selena sa may hinang tapik ni Ezekiel sa kanyang balikat. Nang magmulat siya ay mukha agad ng binata ang kanyang nakita kaya siya napangiti. Ang gwapo naman. What? Sa naging tugon nito ay doon na siya bumalik sa kanyang diwa. Ang buong akala niya ay nananaginip lamang siya pero hindi pala. Sir, good morning po. Bakit po kayo nandito? It's already 8 in the morning, Selena. Buti at wala akong urgent meeting ngayon. Paano kung meron? Ako pa ba ang magpe-prepare ng pagkain? Maid ka dito, hindi ba? You insisted kaya gawin mo ang trabaho mo. Opo, sir. Pasensya na po talaga. Babangon na po at magluluto. Ano po bang gusto niyong ulam? Anything. May mga stock sa fridge. Kung ano ang gusto mong lutuin, cook it right away. Tumango naman si Selena bilang tugon at nag-ayos muna bago pumunta sa kusina para magluto. Diyos ko, ano kayang lulutuin ko? At paano ko naman gagawin yun? Kinakabahan itong tanong si sarili.
Habang si Ezekiel na may natatawa na lamang, habang pinagmamasdan ang dalagang kanina pa parang may kalaban sa kusina. Mula sa living room, ay rinig niya kasi ang pagsigaw nito sa tuwing tumatalsik ang mantika. Nang matapos ay tinawag na rin siya ni Todd, muli na naman siyang natawa dahil isang simpleng sunny side up egg lang naman ang niluto nito, pero naabutan pa ng ilang minuto. Medyo surog din ang puti noon. At nang matikman niya ay doon na siya napaubo dahil sa sobrang alat. "Sir, okay lang po ba kayo? Heto po, tubig." "Ang alat." "Maalat po? Maalat pong itlog mo, sir? Maalat po ba yung itlog na niluto ko? Pero, kaunting asin lang naman po yung nilagay ko dyan eh." "Konti. O baka naman isang kutsara. Magkakasakit ako sa'yo nito eh." Sorry po talaga, sir. Eto na lang pong tosino ang..." Hindi na itinuloy pa ng dalaga ang pagsasalita. Nang makitang wala na rin kakainin pa ang amo sa tosino dahil sunog na yun. "Next time, kapag nagluluto ka, hinaan mo lang ang apoy para hindi masunog. No need to rush." "Opo, sir. Sorry po talaga." "It's okay. Basta sa susunod, gawin mo ng maayos ang mga trabaho mo dito. Buti na lang talaga wala akong isasahod sa'yo. Dahil kung meron, pinaalis na kita." "Opo, sorry po talaga, sir." "Sige na, sa office na ako kakain. Maglinis ka dito. Laban mo ang mga damit ko doon sa laundry basket ko sa kwarto, okay?" "Okay po, sir. Saan po ba yung laundry room nyo dito? Para maset ko na po yung washing machine." "Sira ang washing machine. Kailangan mong kamayin ang paglalaba." "Kakamayin ko po?" "Bakit? Hindi ka ba sanay? Akala ko ba kaya mong gawin lahat ng gawain dito sa bahay? Bakit ngayon parang nabigla ka?" "Si sir talaga oh. Bakit? Bawal na po bang mabigla? Siyempre naman po kaya ko. Magkakamay po ako ngayon. Kaya ko pong paputiin yung mga damit mo. Kahit di kolor, kayang-kaya ko pong paputiin." Natawa si Ezekiel sa tinura ng dalaga, pero pinigilan na lamang niya ang sarili. Nang makaalis na siya sa bahay, ay dumiretso na siya sa kanyang opisina. Saktong naroon ang kaibigan niyang si Martin, kaya ikinuwento niya dito ang tungkol kay Selena. "There's something about her, dude. Para siyang hindi sanay sa mga gawaing bahay. O baka naman spoiled hanggang sa lumaki Ezekiel, kaya walang alam sa mga simpleng gawain. Maybe, tiyak kung aalis din siya. Walang sahod eh. Kakaiba. Ano kayang plano ng babaeng yan? Anyway, dude, kumusta na nga pala yung pakikipag-meet mo sa babaeng nakatakdang ikasal sa'yo? Maganda ba? Sinadya talaga kitang puntahan dito para itanong yan. Hindi ka rin halatang chismoso, no?" "Well, I haven't met her pa, pare. Habang nasa biyahe kasi kami papunta sa bahay nila, may call akong natanggap and it's urgent, kaya lumiko ako. Sinabihan ko na lang sina mom na next time na lang ako makikipagkita. Pero mamaya, pupunta ako kina mom at makikibalita." "Interesado ka talaga sa kanya, no?" "Of course not. Hindi ako magkaka-interes sa mga babaeng hindi ko pa nakikita. Pero dahil sila mom na ang nag-decide, I don't have a choice, pare. Wala naman talaga siyang ibang pagpipilian dahil ayaw niyang tanggihan ang mga magulang." Pagkatapos ng mga trabaho ni Ezekiel sa opisina, ay pinuntahan niya muna ang mga magulang sa bahay nito. Pagdating ay agad siyang sinalubong ng ina. "Good thing you're here, anak. How's your work?" "Okay naman po, ma'am. When daw po tayo babalik ulit doon kila tito? Hindi na kasi hectic ang schedule ko eh." "Wala pang balita, iho eh. We're still waiting for their call. Ang sabi nila kakausapin ng muna nila ang anak nila. Noong pumunta kasi kami doon, hindi pa pala alam nung unika iha nila ang kasal ninyo. Kaya ayun, malamang binibigyan muna nila ng enough time to think. We can't blame her naman." "I see. Basta tawagan niyo na lamang po ako, ma'am, okay?" "No worries, son. Wait, why are you in a hurry? May pupuntahan ka ba after dito?" "No, mom. Sa bahay na po ako dediretso." "Son, your chill house is way too far from your office. Bakit hindi ka na lang dito sa bahay or sa kondo mo?" "Mom, I need to be alone sometimes. Isa pa, kapag ikakasal na ako sa anak ni Tito,
I bet kahit gusto ko mapag-isa hindi na pwede. I understand your point, anak. Sige na. Mag-iingat ka ha? I'll call you na lang. Hinalikan na muna ni Ezekiel ang ina sa noo at niyakap bago umalis. Bumili na rin muna siya ng ulam para hindi na makapagluto si Selena ng para sa hapunan. Eksaktong 6:30 ay dumating na siya sa bahay at narinig niya na naman ang mga tili ng dalaga sa kusina, bagay na nagpangiti sa kanya. Huwag mo nang ituloy ang niluluto mo. Bumili na ako ng ulam. Panimula niya. Oh, nandiyan na po pala kayo, sir. Magbibihis pa po ba kayo o... Agad na napasigaw si Selena nang talasikan siya ng mantika sa kamay. Dali-dali namang pinatay ng binata ang apoy at tiningnan ang kamay ni Selena. Pero maliban sa talasik ng mantika na nakita niya, ay may mga sugat din to sa mga daliri. What's this? Saan mo to nakuha? Huwag mo nang hawakan, sir. Masakit pa eh. Napano nga to? Sa paglalaba ko kanina. Oh jeez. Hindi ka nga talaga sanay ano. Saan ka ba talaga galing? Bakit mo naman kasi ini-insist na maging katulong ko dito, gayong wala ka naman palang alam at di ka sanay? Kailangan ko lang na matutuluyan eh. Please, wag mo naman akong paalisin. Pasasaan ba't matututo rin naman ako? Just give me a chance. Fine. I'll let you stay here. Pero habang nandito ka, at may oras din ako, tuturuan kita, okay? Thank you, sir. Ezekiel, just call me by my name. Sir is too formal. Sige, Ezekiel. Salamat. No worries. But first, gamutin na muna natin yung mga sugat mo, okay? Hold on. At kukunin ko lang yung cream. Iyon na nga ang kanyang ginawa. Tahimik naman na napatitig si Selena sa kanya habang unti-unting napapangiti. Mabuti ka pa. May alam kaysa sa akin. I live alone kasi. I mean, my mom kept on saying na sa bahay na raw ako. Pero ayoko naman. Gusto kong maging independent kahit noon pa. May kondo ako pero ayoko dong mag-stay. Mas gusto ko dito dahil tahimik. At ako lang mag-isa. Eh paano ba yan? Nandito na ako. May kasama ka na. Gusto mo pa rin ba dito? Oo naman. I mean, gusto ko pa rin naman. Hindi ka naman madaldal and you're kinda cute. Cute? Ang ibig kong sabihin, cute ka kapag tumitili ka while cooking. Oh, okay na tong daliri mo. As much as possible, huwag mo munang babasa ilang tubig hanggang bukas. Ha? Pero paano ako magtatrabaho? Ako na muna. Sigurado ka? Pero ikaw ang... I'm sure, sige na. Huwag ka nang makulit. Huwag ka nang magreklamo at huwag mo nang sasawayin ng boss mo. Boss mo ako, di ba? Yeah. Ngiti niya at hindi pa rin natinag sa pagkakatitig kay Ezekiel. Sa pagdaan pa ng mga araw, unti-unti nang natututo ang dalaga dahil na rin sa tulong at mga pagturo ni Ezekiel. At ang improvements na yon ay nagsimula sa hindi niya pagdili kapag nagluluto at nagpiprito. Mabilis na rin siyang makapaglinis at maaga nang nagigising para maghanda ng almusal. Kapag naman umuwi ang binata galing sa trabaho, ay may hapunan nang nakahanda. At kung noon ay puro lang fried foods ang kain ni Selena, ngayon pati ibang ulam ay kaya niya nang lutuin. At kung tama ang pagkakakalkula niya, 4 na buwan na siyang nasa poder ni Ezekiel. At talaga namang masasabi niyang ang laki na ng kanyang pagbabago. Bukod doon, alam din niya sa kanyang sarili na nahuhulog na siya sa binata at maski si Ezekiel ay ganoon rin. Kaya naman na maghapunan sila ng sabay pagdating ng binata galing sa opisina, ay agad siyang napabuga ng malalim na hininga dahil balak niyang magtapat na dito. Selena, I know this is very uncertain kayong ilang buwan ka pa lang naman dito. Pero ayoko nang maglihim pa sa sarili ko. Hindi pa man natatapos ni Ezekiel ang sasabihin, ay napatda siya sa kinauupuan nang marinig ang tinig ng kanyang ina. May inaasahan kang bisita, Ezekiel? Nope. Marating si Mom yun. Wait, sasalubungin ko lang ha? Mom, why are you here?
Salubong niya dito at sabay beso. You're not answering my calls. At busy din ang dad mo. Nasa office pa. Kaya nagpa-drive na lang ako kay Manong papunta dito. What are you doing here, anak? Kumakain ako ng hapunan, Mom. Kumain na po muna kayo. Come, join us. Us? May kasama ka? Yes po. May kinuha po kasi akong kasambahay. Kasambahay? Akala ko ba gusto mong maging independent? Bakit ngayon may kasambahay ka? But anyway, I'm here kasi... Good morning po, ma'am. Tita? Wika ni Selena. Nanuoy ng lalaki na ang mga mata dahil ang ina na tinutukoy ni Ezekiel ay ang ina rin ng lalaking ipapakasal sa kanya. Oh my gosh. Selena, iha. Wait. Magkakilala kayo? Naguguluhang sambit ng binata. Yes, anak. Anong ginagawa niya dito? Don't tell me siya yung tinutukoy mong maid. Yes, Mom. Oh gosh. Mukha ba siyang maid, anak? Siya ang anak ng tito at tita mo. Siya ang nakatakdang ipakasal sa'yo. Actually, nandito ako dahil ngayon lang sinabi ng daddy ni Selena na she's missing. Ilang buwan na raw. At nandito ka lang pala, iha. Labis-labis na nag-aalalang mga magulang mo. Kailangan nilang malaman to. I'll call your mom. Tinawagan naman agad ng ginang ang kanyang mga magulang at ilang sandali lang ay dumating na ang mga to sa bahay ni Ezekiel. Doon na pinaliwanag ni Selena ang lahat at kung paano siya napunta kay Ezekiel na wala rin siyang kaalam-alam na ito din pala ang lalaking nakatakdang pakasalan niya. Anak, noong araw na naglayas ka, nag-usap kami ng mommy mo kung ano ang tamang gawin. Hanggang sa mapagpasya namin na hayaan ka na muna naming makapag-isip at makilala si Ezekiel. Ayaw ka naming pilitin. Pero pagpunta namin sa room mo, wala ka na dun. Akala namin babalik ka dahil naiwan mo yung phone mo at wallet mo sa kama. Pero nung 2 araw ka nang hindi umuwi, doon na kami nag-alala. Hindi lang namin sinabi sa mga magulang ni Ezekiel ang pagkawala mo dahil wala naman silang responsibility sa'yo eh. Sorry anak. Kung pinilit ka namin. Mahabang litanya ng kanyang mamagulang. I'm sorry to dad. Mom, tita, tito. Alam kong mali po ako pero at some point, parang naging tama pa pala yung desisyon ko. Dahil napunta ako kay Ezekiel. Naging maid niya nga ako pero hindi ko yun pinagsisisihan. Dahil habang nasa poder niya ako, ang dami kong natutunan at nakilala ko rin po siya. Kaya nga, Ezekiel iho, salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko. Ngayon Selena anak, pangako, hindi ka na namin pipilitin ng mommy mo. No dad, it's okay. Ang totoo nga po niyan, sa pananatili ko po dito sa poder ni Ezekiel, mas nakilala ko po siya. Natutuwa pa nga po ko nung malaman kong siya pala yung nakatakdang ipakasal sa akin. Ngiti niya habang nakatingin sa binata. Puno ng hindi inaasahang pangyayari ang nangyari sa buong gabing yun. At nang makapag-usap ng sila lang dalawa si Ezekiel at Selena, ay magkahawak kamay pa sila. Hindi ko talaga inaasahan na ikaw pala yung lalaking dahilan ng pagtakas ko. Tinakasan kita, pero sa'yo pa rin pala ako patungo. Ngiti ni Selena. Maski ako din, pero glad at ikaw din pala yun. Alam mo, ang sasabihin ko sana kanina na hindi natuloy ay ang salitang, gusto kita. At mahal na nga yata kita eh. I love you, Selena. I really do. Pero I'm not rushing things Kaya liligawan pa rin kita ng formal kahit alam kong ikakasal rin naman tayo. Yun ay kung papayag ka. Oo naman, payag na payag ako. Simula nga ay naligaw na si Ezekiel sa dalaga. Mahal din naman ni Selena ang binata pero hindi niya muna sinabi kaagad. Balak niyang sabihin yon kapag umabot na ng 1 buwan ang panliligaw nito sa kanya. Bagay na nangyari naman, kaya ganoon na lamang ang tuwa ni Ezekiel nang marinig mula sa bibig ni Selena na mahal din siya nito. Pangako, Selena, hinding-hindi kita sasaktan at gagawin ko ang lahat mapasaya ka lang. Ezekiel, hindi mo kailangang gawin ang lahat dahil presensya mo pa lang at pagmamahal mo. Masaya na ako. Mahal na mahal kita.
my soon-to-be husband. And I love you more, my soon-to-be wife. Sabay siil ng halik sa labi ng kanyang fiancé. Makalipas ang ilang buwan, ay naganap na rin ang engrandeng kasalan ng dalawa. Maraming bisita ang nakidalo, pamilya, kaibigan, katrabaho, at kasosyo sa negosyo. Sobrang saya ng lahat, pero wala na yatang masasaya pa sa bagong kasal na harap-harapang nanumpa sa altar, na mamahalin at hinding-hindi nila iiwan ang isa't isa. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pari na nagbigay ng malakas na hiyawan sa buong simbahan. Isang halik ang kanilang pinagsaluhan. Hudyat na ang kasal nila ay selyado at legal sa harap ng mga taong naging saksi sa sumpaan nilang dalawa. Legal sa batas at legal sa mga mata ng Diyos. Nangako din sila sa isa't isa na kahit ilan pang anak ang ibigay ng nasa taas sa kanila, hindi sila magsasawang ibahagi ang sarili nilang kwento sa mga to, na talaga namang nakakatawa, nakakaiyak at tatak sa puso ng bawat isa. Ngayon, masaya na ang mag-asawa sa kanilang pamilya na may 4 ng miyembro. Si Selena, si Ezekiel, ang pangani nilang si Althea at ang bunsong si Joshua. The end.